It has been more than 8 years since nangyari yung Marawi siege, but kita pa rin natin dito sa ilang mga gusali dito sa barangay Wawalayan, Marinaot yung pinsala na iniwan nung engkwentro at sagupaan. Kung makikita natin dito sa side ko na to, no, itong mga gusaling ito, kita mo pa rin yung mga butas-butas dahil sa mga bomba na sumabog. Dito naman sa kabilang side na to, itong bahay na to, hindi na natin halos makita. Mas mataas pa nga yung damo doon sa bubong ng mismong gusali dahil hindi na nga binalikan na nung may kanya. Ganyan yung itsura ng ilan sa mga bahay dito sa area na ito. Pero kung makikita natin, ito namang bahay na to, maayos na siya. So definitely, we've made some progress. Marawi is no longer the ghost city that we know or we think it was matapos yung naging siege dito sa area na ito. Definitely there is progress, nakikita natin yan at patuloy pa rin yung pamumuhay ng mga residente dito. But we've also heard stories, particularly doon sa mga pamilya ng mga patuloy pa rin nawawala, patuloy na hinahanap kung nasaan yung mga kaanak nila. Nag-aantay pa rin ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. Nasaan na yung kanilang mga kapamilya? Mahanap pa ba nila yung kapamilya nila? At even worse, perhaps yung kasagutan sa tanong na buhay pa ba yung aming mga kapamilya. Meron din tayong mga nakausap ng mga civil society groups dito sa area na ito na ni-raise nila kung ano pa yung mga ilan ng concern. Una, medyo mabagal daw yung implementasyon ng Marawi Rehabilitation at yung pag-implement ng Marawi Compensation para doon sa mga naapektuhan ng siege dito sa area na ito. Na-erase din yung mga alignment ng mga proyekto doon sa pangangailangan ng mga residente. Pero din tayong mga nadaanan na mga gusali, katulad ng mga eskwelahan na tapos na, nagawa na, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagagamit. Meron ng blackboard sa loob, meron ng mga upuan, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagagamit. At ng mga residente, bakit? At para saan pa yun kung hindi naman gagamitin? Meron daw mga areas dito na hanggang ngayon wala pa ring tubig at dun sa mga temporary shelters, may mga nakausap tayo na may mga issue pagdating naman doon sa renta. At doon naman sa mga permanent houses natin, hindi pa na-turn over. So, there definitely marami pa ring issue yung ating mga kababayan na naapektuhan nitong siege. And there's still so much that could be done pagdating dito sa pag-rehabilitate ng Marawi. And again, it's been more than 8 years since nangyari yung Griera. And while we're seeing some progress, itong mga gusaling ito na nakikita natin sa loob ng Ground Zero, it's a mark na marami pa ang kailangan gawin.